Okay, good morning once again. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Akala ko walang tao. This month, mag-focus naman tayo sa discipleship. Nung nakaraang buwan, evangelism, soul winning and evangelism. At bilang tagasunod ng Panginoon, isa sa dapat natin sundin ay yung kalooban niya. Baliwala ang pag-claim natin that we are a follower of God, follower of Christ, kung ang mismong kalooban niya ay hindi natin sinusunod. Okay? Our message this morning is entitled Following God's Will. Tumayo po tayong lahat at mag-pray tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. Humihingi kami, O Diyos, ng paglilinis. May mga kasalanan kami, may mga pagkukulang, may mga bagay kami na nagawa sa iyo na hindi, Panginoon, nakapagbigay ng kalukuran. Lord, we ask for your cleansing. Please restore our fellowship with you. Thank you, Lord, sa pangako mo that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Father, as we meditate upon your word, buksan niyo po ang aming puso't isipan ngayong umaga, Panginoon. Mangusap po kayo. God, the Holy Spirit, speak to us, Lord, in a very personal way, in a very powerful way. Use your word, use your servant as well. Tanggalin niyo po, O Diyos, lahat ng distraksyon, lahat ng mga bagay na tanggal ng aming focus. Tulungan niyo po kami na amin pong masustain ang pakikinig ng iyong mga salita, O Diyos. God, the Holy Spirit, we ask for your power. We ask for your presence, for your anointing. And glorify your name, Lord, in our midst. In Jesus' name. Amen. Pwede na tayong umupo. Following God's will. Marami tayong mga Bible reference na titingnan mamaya. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi laging madali. Ang nais ng Diyos, sumunod tayo sa kalooban niya. But the truth is, hindi laging madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa bawat hakbang ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, may kaakibat ito na sakripisyo. Minsan, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, marahil may mga bagay tayo minsan na kailangang bitawan upang matupad lamang ang plano ng Diyos. May mga bagay na dapat bitawan. Or, may mga pagkakataon din na sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan natin or kailangan niya tayong tanggalin sa ating comfort zone. Yung comfort zone, ito yung lugar o sitwasyon na komportable tayo. So may mga times na as we follow the will of God, maybe tatanggalin niya yung comfort zone natin. Tapos dadalhin niya tayo sa isang lugar o sa isang sitwasyon kung saan mas higit natin mararanasan
ang kanyang kapangyarihan at katapatan. Sa ating pagsunod din sa Panginoon o sa kalooban ng Diyos, ito din, minsan may mga desisyon tayong kailangan gawin kahit hindi pa natin lubos na nauunawaan ang kanyang divine plan. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi kailangan i-explain ng Diyos ang buong blueprint ng kanyang plano. Hindi niya kailangan i-explain sa atin detalyado kung anong blueprint niya. Minsan ang hinihingi ng Diyos sa atin, tiwala. Pagtitiwala sa bawat kabanata ng kanyang kalooban sa ating buhay. Kaya minsan maraming mga Kristiyano, even tayo din siguro, maraming Kristiyano ang natatakot, nangangamba, okay? O nagdadalawang isip na mag-take ng risk para sundin ang kalooban ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, ang pinakamapanganib na desisyon na magagawa natin sa ating buhay ay hindi ang pagsunod sa Diyos. Ang pinakamapanganib na magagawa natin na desisyon ay yung tatakbo tayo palayo sa kalooban ng Diyos. Kapag pinili po nating huwag magpasakop sa kanyang plano, hindi lamang natin ma-miss ang mga pagpapalang inihanda niya para sa atin, kundi maaari rin nating maranasan, mga kapatid, ang mga bunga, okay, ng ating pagsuway at paglayo sa kanyang kalooban. Ngunit kapag pinili nating magtiwala at sumunod, kahit alam po nating mahirap, kahit hindi malinaw ang lahat ng plano ng Diyos, makikita natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang pinakamabuti, pinakamatalino at pinakaligtas na landas na maaari nating tahakin sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya tanong mga kapatid, handa ka bang sumunod at magpasakop sa kalooban at plano ng Diyos sa buhay mo? Yan ang tanong na bawat isa sa atin, sasagutin natin yan sa sarili natin. Lord, handa ko bang sundin ang kalooban mo? Handa ba akong magpasakop sa kalooban mo sa buhay ko? This morning, there are 3 biblical examples. 3 Bible characters. Titingnan natin, mga kapatid, yung response nila sa kalooban ng Diyos. Paano sila nag-respond? Ito yung kalooban ng Diyos, ano yung kanilang tugon sa kalooban ng ating Panginoon. The first example na atin pong pag-aaralan, of course, walang iba, the example of the Lord Jesus Christ. The example of our Lord Jesus Christ. Now look at your Bible please in Matthew chapter 26. Okay? So andyan po sa ating screen. Nais kong basahin ito sa Tagalog para mas maunawaan po natin, mga kapatid. The example of the Lord Jesus Christ. Itong passage na to, makikita niyo ba? Verse 36, tingnan niyo po. Pagkatapos, pumunta si Jesus kasama ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Gethsemane. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, maupo muna kayo rito. Pupunta ako sa banda roon upang manalangin. Isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedee. Nagsimulang mabaghabag at maghinagpis ng lubos si Jesus.
At sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat. No? Sabi ni Jesus sa mga disciples. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Verse 40. Binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, hindi ba talaga kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lang? Sabi ni Jesus Christ, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Lumayong muli si Jesus at nanalangin, Ama ko, kung kinakailangan daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo. Verse 43. Pagkatapos muli niyang binalikan ang mga tagasunod niya at nadatnan na naman niyang silang natutulog. Dahil antok na sila. Lumayo ulit si Jesus sa ikatlong pagkakataon at nanalangin tulad ng nauna niyang panalangin. Binalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tingnan ninyo, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang taong nagtatraidor sa akin. Nangyari ito nung bago dinakip si Jesus. Okay? Isa yan sa mga talata na titingnan natin. Then, isa pa po is Philippians chapter 2. Umpisa po sa verse 5. Nakita po ninyo? Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Si Jesus ang isa sa halimbawa na nagpasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Sa dalawang passages na yon, tingnan natin po, may mga bagay tayong matutunan po sa ating Panginoon as we follow the will of God in our lives. Una, tingnan natin ang kanyang pagsakripisyo, His sacrifice. Yung example ni Jesus na pinakita sa atin, yung kanyang pagsakripisyo. Isinuko ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian upang iligtas ang sangkatauhan. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, kung titingnan natin, kundi iniisip ni Jesus ang kaligtasan ng nakararami. No? His sacrifice. Ano pang mga bagay na sinakripisyo ng ating Panginoon para lang masunod ang kalooban ng Diyos? Una, He sacrificed His place in heaven. Galing siya sa langit. Tama? Nagkatawang tao. He sacrificed His place in heaven. Sabi niya sa John 6:38, For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. He sacrificed His place in heaven. Pumarito si Jesus para tuparin ang kalooban ng nagpadala sa Kanya. Sabi niya, andito ako, pumarito ako not to do my own will, but to do the will of my Father. Okay? Sa Philippians chapter 2, 6-7, makikita natin dito, iniwan niya ang kaluwalhatiang taglay niya.
at siya po ay nag-anyong alipin. Okay? So yung unang sinakripisyo ni Jesus, mga minamahal, mga kapatid, He sacrificed His place in heaven. Maganda ang sitwasyon ni Jesus doon sa langit. Bago pa man siya ipinanganak dito sa mundo, si Jesus Christ andun na sa langit. Angels worship Jesus. Angels serve Jesus. Pero dumating ang araw na si Jesus Christ, iniwan niya ang langit para lang tuparin ang kalooban ng kanyang Ama. He sacrificed His place in heaven. Yung lugar ni Jesus doon sa langit, komportable na siya doon. Pero bakit niya pang iwan yung komportabling lugar na yon para lang maghirap dito sa mundo? Ibinanganak siya sa sabsaban lang, di ba? Si Jesus Christ, nung nandito sa mundo, lahat ng kahirapan naranasan po ni Jesus. Iniwan niya yung comfort sa langit para lang maghirap dito sa lupa. Kasi yun ay parte ng kalooban ng kanyang Ama. He sacrificed His place in heaven. Ano pang sinakripisyo ni Jesus? He sacrificed His privileges. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ang sabi po ng Bible, though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Mayaman si Jesus, pero dahil sa atin, siya po ay nagpakadukha. Upang tayong mga mahihirap, spiritually speaking, hindi ito tumutukoy lang sa material. Spiritually, maging mayaman dahil sa Kanya. Okay? He sacrificed His privileges. Yung Philippians kanina, hindi niya ipinilit ang kanyang mga karapatan bilang Diyos, kundi nagpakumbaba siya. No? Look at verse 6. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos. That's why we, Christians, we, Lord Jesus Christ Bible Gospel Church, isa sa doktrinang pinapaniwalaan natin kay Jesus, that Jesus is 100% God. And Jesus is also 100% man. Kasi bago siya nagkatawang tao, nasa katangian siya ng Diyos. Tingnan niyo, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Verse 7, anong sabi? Sa halip, ibinabanyan ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Verse, naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos, referring to God the Father, hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. He sacrificed His privileges. Alam niyo, minsan sa pagsunod natin sa Panginoon, minsan may mga privileges tayong i-sacrifice. Lord, ito bang trabaho na to? Sayang. Ang dami kong pribilehiyo dito, ang dami kong benefits, tapos ilid mo ako sa isang trabaho na yun ang kalooban mo. May classmate ako sa Bible school. First year ako that time, pero siya yung classmate ko na tatay na. Pumasok siya sa Bible school, may edad na siya. No? Senior na siya, senior citizen. Kaya sa aming batch, siya ang pinakatatay namin. Na-bless kami sa kanyang testimony dahil bago siya pumasok sa Bible school, maganda ang trabaho niya. No? Sa mga sasakyan. Kaya sabi niya, noon, nung hindi pa ako tinawag ng Panginoon, ang dami kong service. Dami siyang sasakyan eh. Pero nag-decide siya pumasok sa Bible school. Pero kailangan niyang bitawan yung mga pribilehiyong yun.
Sabi niya, pinalitan ko yung service noon. Pinalitan ko ng worship service, prayer service. So yung mga anak niya, hindi nakaintindi. Pero yun yung conviction ng Diyos sa kanya. Alam na kung saan siya naligtas. Kilala siya sa lugar nila kung gaano siya kabarumbado. Pero may isang hymn sa Bible, may isang hymn na kinakanta sa church na doon siya na-touch sa message ng kanta, yung I gave my life for you. Na-save siya, in short, nakilala niya yung Panginoon. At nag-decide siya na, Lord, kahit isang taon lang, susundin ko yung kalooban. So, nung nag-aral siya sa Bible School, alam niyo kung saan siya gusto magpa-assign? Doon sa lugar na kilala siya. Na anong punto? Ang ganda ng mga pribilehiyo na meron siya. Pero dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sometimes, kailangan natin i-sacrifice yung mga privileges mayroon tayo. He sacrificed, si Jesus Christ, andun ang lahat ng pribilehiyo sa langit, andun. Pero para ma-fulfill ang kalooban ng Ama, He sacrificed His privileges. He sacrificed His personal preferences. Sabi sa Luke chapter 22, verse 42, sabi niya, Ama, kung maaari ay ilayon niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Kung si Jesus lang, yung personal preference ni Jesus Christ, Lord, pwede bang wag ko nang daanin itong paghihirap na ito? Ama, pwede bang hindi ko na maranasan na ipako pa ako sa cross? Magdusa pa ako? Take this cup, yung word na cup, yung paghihirap, nakikita ni Jesus Christ kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Sa oras na siya ay takpin. Kaya sa Garden of Gethsemane pa lang, nabasa natin kanina, napakabag na si Jesus. Ilang beses siya pabalik-balik, seeking God's will. Sabi niya, Father, if it is possible, take this cup away from me. But not my will, but your will be done. He sacrificed his personal preferences. Sabi sa John 4:23 or 34, sabi ni Jesus Christ, my food is to do the will of Him who sent me. So kung meron lang siyang gusto, siguro para kay Jesus Christ, Lord, Ama, sana wag lang itong matanasan ko sa buhay. Pero dito natin makita, Jesus Christ, nagpasakop siya. Okay? Ama, kung anong kalooban mo, yan ang masunod. He sacrificed not only His place in heaven, not only His privileges, He sacrificed His personal preferences. Ano pa? He sacrificed even His precious life. John chapter 10. Sabi po sa verse 17, mahal ako ng Ama dahil iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. At pagkatapos ay muli akong mabubuhay. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan din akong bawiin ito, sinabi ito ng aking Ama sa akin. So sa verses 17 and 18, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay. He sacrificed even His own precious life. John chapter 15, verse 13. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends.
Very familiar ang Romans chapter 5 verse 8. Dito natin makita yung pagmamahal ng Diyos. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Then yung Philippians chapter 2, 5 to 8, yan ang binasa din natin kanina. Ipinapakita sa talatang ito, yung mga nabanggit kanina, ang kabuang sakripisyo ng ating Panginoon. Iniwan ang langit, isinuko ang kanyang mga pribilehiyo, nagpasakop sa kalooban ng Ama at ibinigay ang kanyang buhay sa krus. The first lesson, example na pinakita ni Jesus Christ, His sacrifice. Okay? Number 2, His surrender. Okay? Sa Garden of Gethsemane, ipinakita ni Jesus ang kanyang lubos na pagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Sabi niya, not my will, but yours be done. Take note ha. Sabi niya, not my will, but your will be done. He surrendered to his Father's will, una, willingly. Nung siya ay sumuko sa kalooban ng kanyang Ama, nung sinabi niya, nevertheless, not my will, but your will be done. He surrendered to his Father's will willingly. Nung siya ay nagsuko na pumailalim sa kalooban ng kanyang Ama, hindi po siya, take note, hindi siya napilitan. Yun ay kusang loob niya na isinuko ang kanyang kalooban sa kalooban ng kanyang Ama. You know what? As we follow the will of God, minsan kailangan natin ng totoong pagsuko. Surrender. At sa ating pag-surrender, kailangan willing tayong mag-surrender. Si Jesus po, He surrendered to His Father's will willingly. Hindi napilitan. Ano pa? He surrendered to His Father's will completely. Ibig sabihin, umpisa sa plano ng kanyang Ama hanggang sa kamatayan niya, tinapos niya yung kalooban ng kanyang Ama. Sa atin kaya, ang tendency natin, Lord, I will follow your will, pero hindi complete. Kasi sa oras na tayo po ay nasa isang sitwasyon na hindi natin nagugustuhan, tumatakas tayo sa kalooban ng Ama. Kaya hindi natatapos-tapos. Si Jesus Christ hanggang kamatayan, He surrendered to His Father's will completely. He surrendered to His Father's will wholeheartedly. Buong puso siyang sumuko. Not my will, Father, but your will be done. Buong puso. His surrender. Yung pangatlo na matutunan natin kay Jesus, His submission. Okay? Hindi lamang niya sinabi ang kalooban ng Ama, kundi tinupad niya ito hanggang sa kamatayan sa cross. He submitted to the will of His Father without hesitation. Hindi siya nag-alinlangan. Nung sinabi na ni Jesus, not my will, but your will be done, ibig lang sabihin, nagpasakop siya sa kalooban ng Ama na walang pag-aalinlangan, without any hesitation. Minsan tayo, ayaw nating magpasakop kasi nag-aalinlangan tayo. But Jesus Christ here, He submitted to the will of His Father without hesitation, without reservation. Minsan tayo, Lord, I will follow your will, pero may mga bagay pa tayong pinanghahawakan. Si Jesus Christ, He submitted to the will of His Father without any reservation. Without limitation. Ibig sabihin, lahat nagpasakop si Jesus sa kalooban ng kanyang Ama. Anong lesson na matutunan natin? Ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi nakabatay sa kaginhawaan o comfort.
Siyempre, kung tayo bilang tao, pipiliin natin yung sitwasyon na kung saan komportable tayo. Di ba? Ayaw natin yung isang sitwasyon na nahihirapan tayo. What if yun pala ang will ni Lord? What if doon pala tayo nililid ng Panginoon sa isang sitwasyon na gusto niya mamold tayo? Ang tendency natin, Lord, ito na lang, dito na lang ako, Lord, kasi medyo okay ako dito. Kaya lang sabi ng Panginoon, kung diyan ka anak sa comfort zone mo, hindi ka lalago. Sanay ka na eh. Pamilyar ka na sa sitwasyon na yan. I want you to go here kasi dito mo mararanasan yung paglago. Okay? Ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos hindi nakabatay sa kaginawaan o comfort, kundi sa pagtitiwala sa plano ng Diyos kahit alam natin hindi ito madali. Anong application sa atin? May mga pagkakataon, mga kapatid, na hihingin sa atin ng Diyos na isuko ang ating sariling plano, pangarap o kagustuhan. What if darating ang time, sasabihin ng Lord sa akin, anak, willing mo bang ibigay yung mga plano mo? Willing mo bang isurrender yung plans mo, design mo, yung kagustuhan mo? Tulad kaya ni Jesus, masasabi din ba natin, Panginoon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. The first example is the example of Jesus. Na sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, minsan may mga sakripisyo. Okay? Kailangan ang surrender. Kailangan ang pag-submit for us to fulfill the will of the Father. The example of Jesus. Number 2, the second example is the example of Abraham. Okay? Genesis chapter 12. Verses 1 to 4 muna. Okay? Nakita niyo ba? Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram. Bakit Abram? Ito yung old name ni Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo marami ang pagpapalain. Verse 3, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Verse 4 and 5. Kaya, si Abram sa Haran kaya umalis si Abram sa Haran at pumunta sa Kanaan. Saan siya galing? Sa Haran. Anong sabi ni Lord? Umalis ka dyan. Pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa iyo. Yung lugar na yon, yun yung Kanaan. Alam niyo ba kung ano yung Kanaan ngayon? Yan na po yung Israel. Sabi ng Diyos kay Abraham, sa pamamagitan ng lahi mo, pagpapalain kita. I will bless you, sabi ng Panginoon. So sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka, pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa iyo. Yun ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo kung anong ginawa ni Abraham. The first lesson na matutunan natin kay Abraham, his obedience. His obedience. Sumunod si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos. Sumunod siya. Okay? Umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan. Sa kanyang pagsunod, ito yung makita natin kay Abraham. Una,
Abraham obeyed God immediately. Nung sinabi niya, Abraham, umalis ka dito, punta ka doon sa lugar na ituturo ko. Ituturo pa lang ng Panginoon. Ngayon si Abraham, sumunod agad-agad. Tayo kaya, kung tayo yung sinabihan ng Diyos, Lord, i-reveal mo muna kung saan. Bago kita sundin, i-reveal mo muna kung saan ako pupunta. Si Abraham, he obeyed God immediately kahit hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Kaya yung bitbit mo, pamilya mo, maglalakad ka doon na hindi mo alam kung saan yung direksyon ng kalooban ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, umalis ka dito, pupunta ka doon sa lugar, ituturo ko sa iyo. Abraham obeyed immediately. He obeyed unconditionally. Wala tayong mabasa dito na nagreklamo siya. No? He obeyed trustingly. Na sa kanyang pagsunod, andyan ang pagtitiwala sa Diyos. Okay? His obedience. Pangalawa na makita natin kay Abraham, example niya. Not only his obedience, second is his step of faith. His step of faith. Ibig sabihin, yung step of faith, umalis si Abraham kahit wala pa siyang kasiguruhan. Yun nga, sabi ko kanina, ang tendency natin, minsan sigurista tayo. Lord, bago ako pupunta dyan, dapat clear lahat. Dapat nakikita ko na yung magiging sitwasyon doon. Dapat clear lahat. Pero si Abraham, ito yung tinatawag na step of faith. Dumating ba tayo sa punto na in-exercise natin yung ating faith? Lord, papasok ako, haharap ako sa araw na to, malalampasan ko ang mga pagsubok sa buhay. That is step of faith. No? Ang dami mong babayarin, Lord, sa araw na to, alam ko, mababayaran yung ating mga pangangailangan. Step of faith. Okay? Naglakad siya ayon sa kanyang pananampalataya at hindi ayon sa kanyang nakikita. Alam niyo kung ano yung makikita natin kay Abraham? Yung mindset niya. He views things from God's perspective. At I believe kailangan natin ito. Kung tinitingnan natin ang mga bagay-bagay sa human point of view, hindi tayo kikilos. Hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Because we are seeing things in man's point of view. But si Abraham, he views things from God's perspective. He knew that God never acts without a purpose. Kaya habang naglalakad si Abraham, hindi niya alam saan siya pupunta, alam niya may purpose si God. He believed that God makes no mistakes. Naniniwala din ba kayo na ang Diyos hindi nagkakamali? Amen? Hindi po nagkakamali ang Diyos. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin, perfect. Kaya nga, His will is perfect. His will is always best. Okay? So, ang matutunan natin not only His obedience, but second, His step of faith. Number 3, His attitude. Sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, ipinakita niya na mas mahalaga ang Diyos kaysa anumang bagay sa kanyang buhay. He followed God's will with a right heart attitude. Anong attitude na makita natin kay Abraham? Mayroon siyang submissive attitude. Hindi siya nagrebelde. Tama? Mayroon siyang obedient attitude. Hindi siya sumuway sa Diyos. Mayroon siyang humble attitude. Hindi siya nagmatigasan sa Diyos. Minsan, ayaw nating sundin ang kalooban ng Diyos kasi may pride sa puso natin.
Alam niyo, ito yung lesson mga kapatid. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng tamang attitude. Hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin kung hindi tama yung attitude din natin. Dapat mayroon tayong submissive attitude. Dapat mayroon tayong obedient attitude and humble attitude. Ang tanong, kamusta ang ating attitude sa kalooban ng Diyos? The example of Abraham. And lastly here, not only ang example ng ating Panginoon, pangalawa, the example of Abraham. The third example I want to share with you is the example of Jonah. The example of Jonah. Jonah chapter 1. Jonah sa Tagalog. Jonah. Lalaki ito si Jonah. Si Jonah, yan sa likod. Pero hindi si Jonah. Si Prophet Jonah. Lalaki po si Jonah. Verse 1. Tingnan niyo po sa verse. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amitay. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon. Dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Verse 3, pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpasyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Okay? Kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman, ano po ginawa? Ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko, humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Patulog-tulog lang si Jonas. Samantala yung mga kasama niya, nagpanik na. Okay? Pinuntaan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin. At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya kinausap nila siya. Gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito. Sabihin mo kung ano ang iyong hanap buhay at kung saan ka nanggaling. Sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo. Sumagot si Jesus, ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa. Kaya lubhang natakot ang mga tripulante dahil sinabi na sa kanila ni Jonas na tumatakas siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, ano itong ginawa mo? At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapamakan? Sumagot si Jonas sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis sa dagat. At kakalma ito, sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin na ito. Hindi nila sinunod si Jonas. Sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan, pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. 14. Kaya tumawag sila sa Panginoon. Sinabi nila, O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag niyo kaming hayaang mamatay
dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po ninyong kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. Pero alam po namin na ang mga nangyayaring ito ay ayon sa inyong kalooban. Kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagngangalit na dagat at kumalma na ito. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon. Kaya naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa Kanya. Dati, yung una, tumawag sila sa kanilang Diyos. Pero this time, yung tinatawagan nilang Diyos, yung Diyos ni Jonah. At nakita nila kung gaano kakapangyarihan ang Diyos ni Jonah. Verse 17, samantala nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Okay? Anong example na makita natin dito kay Jonah? Si Jonah po ay bad example. Propeta siya ng Diyos, pero siya yung propeta una na nagrebelde sa kalooban ng Diyos. The first one is the rebellion. Tumakas si Jonah sa kalooban ng Diyos. He chose the opposite direction. Sabi ng Lord, punta ka ng Nineveh. Mangaral ka doon, mag-preach ka doon. Kasi itong mga taong ito, malapit ko na silang husgahan. Ayaw ni Jonah pumunta ng Nineveh. Pumunta siya ng Tarshish, opposite direction. Okay? He chose the opposite direction. Dahil sa kanyang pagrebelde, he ignored God's instruction. Napakasimple ang instruction ng Diyos. Pero hindi po niya pinakinggan. So the rebellion, yun yung isang makita natin. Number 2 is the results. Ang kanyang pagsuway ay nagdulot ng bagyo. Nagdulot ng takot at pagdurusa, hindi lamang sa kanya, kundi maging sa iba. Tingnan nyo nadamay yung mga tao, wala namang kaalam-alam sa kanyang ginawa. Dahil sa kanyang pagsuway sa kalooban ng Diyos, pati ibang tao nadamay. He faced God's disciplinary action. Akala siguro ni Jonah makakatakas siya sa Diyos. Kaya nga siya sumakay ng barko upang tumakas sa Panginoon. So akala niya makakatakas na siya, pero sabi ng Lord, akala mo makakatakas ka sa akin? Magpapadala ako ng malakas na hangin. Magpapadala ako ng bagyo. So doon pa lang, ang Diyos nag-i-intervene na po. Anong point dito? The more na lumalayo ka sa kalooban ng Diyos, the more binabagyo ka. The more ka padadalhan ng Diyos ng isang sitwasyon na i-shake ka ng Panginoon. Kaya lang si Jonah patulog-tulog. Patulog-tulog si Jonah. Kung hindi pa siya na-rebuke ng kapitan. No, can you imagine, no? Ano pakiramdam mo i-rebuke ka ng unbeliever? Ikaw yung Kristiyano. Tapos may darating sa'yo. Itong sitwasyon na ito, manalangin ka kaya? No, sampal yan kay Jonah. Patulog-tulog ka. What if manalangin ka sa Diyos mo? Okay? So, ang result, he faced God's disciplinary action. He experienced humiliation. Napahiya itong si Jonah sa mata ng mga taong di mananampalataya. No? Propeta ka pala. Anong ginawa mo? No? So the results, yan po ang resulta. The realization, si Jonah, ilang araw ba nasa loob siya ng tiyan ng isda? 3 araw at 3 gabi. Kung itutuloy natin sa chapter 2, doon si Jonah nanalangin sa loob ng tiyan. Okay? So alam na natin ang story, di ba? Nung nanalangin siya, pinakinggan siya ng Panginoon, doon siya nagkaroon ng realization. Tapos inutusan ng Diyos ang isda, iluwal mo si Jonah. Iniluwal nga siya ng isda. Anong isda yon? Sapsap? Ay, hindi pa.
Malaking isda. Ayun, sabi ng Bible, malaking isda. Nung iniluwa siya ng malaking isda, saan siya nila iniluwa ng isda? Saan lugar? Sa Nineveh. Okay? Yung lugar na tinatakasan niya, sabi ng Diyos, akala mo makakatakas ka sa akin? Sabi ng Lord sa malaking isda, lunukin mo nga yan. Nilunok ng isda. Dalhin mo siya doon sa lugar na gusto ko. Nung binuga siya ng isda, si Jonah, Nineveh, walang choice si Jonah kundi pumailalim sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, nag-pray si Jonah and the whole Nineveh nag-believe sa Diyos. Pero ayaw ni Jonah manampalataya yung mga Kristiyano, ay mga tao doon. So, anong realization ni Jonah? Sa loob ng tiyan ng malaking isda, naunawaan niya na walang sino man makakatakas sa presensya at layunin ng Diyos. Tandaan natin yung mga kapatid. Akala natin makakatakbo tayo sa kalooban ng Diyos, ibabalik at ibabalik tayo ng Diyos kung ano ang kalooban. Akala natin mayroon tayong magagawa para takasan ang kalooban ng Diyos. Si Lord, mayroong bagyong ipapadala. Kung makatakas ka man, makasurvive ka man sa mga problema sa buhay, may malaking isdang lulunok sa iyo. No? And I don't know kung anong klaseng isdang lulunok sa atin upang tayo ay dalhin muli sa sentro ng kalooban ng Diyos. The realization, sometimes God allows us to face and suffer the consequences of our disobedience to His will. Matigas tayo, minsan nagde-disobey tayo. Sabi ng Lord, sige, harapin mo yung consequence. Harapin mo kasi dyan ka matututo. Sometimes, ito pa yung masakit, other people are also affected. Can you imagine, no? Tayo yung sumuway sa kalooban ng Diyos, pero ibang tao din nadamay. The realization, then the return. Nung magsisi at sumunod siya, ito yung kagandahan, ginamit pa rin siya ng Diyos upang dalhin ang Nineveh sa pagsisisi. Alam niyo anong lesson dito? It is never too late to make a fresh start with God. Recommit yourself to His will while there is still an opportunity to follow His will. Ang pagsuway, mga kapatid, ay laging may kapalit. Ngunit ang pagsisisi at pagbabalik loob ay laging may biyaya. Kung ikaw ay lumayo sa kalooban ng Diyos, ngayon ang panahon upang bumalik. Hindi pa huli ang lahat, ang Diyos ay handang magpatawad at gamitin muli ang buhay ng taong nagsisisi at sumusunod. Anong summary? Makikita natin sa tatlong halimbawa na ito ang magkakaibang tugon sa kalooban ng Diyos. Si Jesus ay nagpakita ng ganap na pagsunod kahit kapalit ang cross. Si Abraham ay sumunod ng may pananampalataya kahit hindi niya alam ang lahat ng detalye. Si Jonas ay tumakas at nakaranas ng pagdisiplina ng Diyos. Ngunit natutunan natin sa kanyang karanasan na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang mga buhay ay nagtuturo na ang pagsunod ay maaaring may sakripisyo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos maaari hindi madali. Ngunit ito rin ang daan patungo sa pagpapala, patungo sa paglago, at katuparan ng layunin ng Diyos. As we close sa ating message ngayon, mga kapatid, maaaring hindi madali ang pagsunod sa Diyos. Maaari na sa pagsunod natin sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, may mga luha. May mga luha na tutulo sa ating mga mata.
Maaari may takot, maaari may mga tanong, at may mga bagay na kailangan nating isuko. Ngunit tandaan natin, hindi kailanman nagkamali ang sino mang nagtiwala sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay maaaring hindi ang pinakamadaling landas, ngunit ito ang pinakamainam na landas. Kapag sumunod tayo, maaaring hindi agad natin makita ang buong plano ng Diyos. Ngunit makikita natin ang katapatan ng Diyos sa bawat hakbang ng ating pagsunod sa kalooban niya. Kaya ngayong araw, mga kapatid, ang challenge po sa atin, handa ba tayong isuko ang ating sariling kalooban upang sundin ang kalooban ng Diyos? May isang kanta, sabi niya, when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Ano ang response mo sa kalooban ng Diyos? Katulad ba ni Jesus na handang magsakripisyo para matupad lang ang kalooban ng Diyos? Katulad ba ni Abraham na handang sumunod sa leading ni Lord kahit hindi niya lubos na unawaan ang plano ng Diyos? O katulad ba tayo ni Jonah na gagawin ang lahat para matakasan ang kalooban ng Diyos? Sana sa umagang ito, mga kapatid, naway ang panalangin natin ngayon, not my will, not my will, Lord, but your will be done in my life. Sana yung prayer natin, Lord, help me to follow your will. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita ngayong umaga. Patawad, O Diyos, na minsan mas gusto naming sundin ang aming sariling kalooban. Ayaw namin ang iyong kalooban sa aming buhay. But thank you, Lord, sa example ng aming Panginoon, sa example ni Abraham, at salamat sa warning sa buhay ni Jonah. Tulungan niyo po kami ng aming dalangin palagi, Lord, not my will, but your will be done. Bless your word, O God, in our hearts. In Jesus' name, amen.